Bago pa man sumikat noon ang eskema ng laglag bala sa mga paliparan sa Pilipinas na naging malaking banta para sa mga Pilipinong sumasakay ng eroplano at mga dayuhan na nanggagaling sa ibang bansa. Sa maniwala kayo't sa hindi, tayo ay maituturing na pioneer pagdating sa aviation and in-flight amenities. Gaya na lamang ng katotohanan na ang sarili nating Philippine Airline na siyang pinakamatandang airline sa buong Asya at ang kauna-unahan din sa Asya na nakalipad sa himpapawid ng Pasipiko. Hindi lamang yan, meron pa noon mga bagay at serbisyo na makikita mo sa mga eroplano ng Pilipinas na sa kasalukuyan ay wala na. Tila nagbago na ang lahat at unti-unti na tayong napag-iwanan ng ibang mga bansa. Pero bago pa man tuluyang mabura sa kasaysayan ng Pilipinas ang mga bagay at serbisyo noon sa ating mga eroplano, halika't atin munang sariwain ang mga ito. Para sa video natin ngayon, samahan niyo akong magbalik tanaw sa kasaysayan upang alamin ang mga bagay na hindi na natin makikita sa eroplano ng Pilipinas. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Cloud9 Cabin. Marami sa atin ang medyo naiinis sa tuwing babiyahe tayo at wala tayong mahigaan sa tuwing kailangan nating matulog, lalo na sa mahaba-habang biyahe. Sa eroplano, nagkakaroon din ng ganitong mga sitwasyon. Pero alam niyo ba na noong unang panahon sa Pilipinas, ang mga eroplano sa ating bansa ay may mga tinatawag na Cloud9 Cabin. Noong mga dekada 80, ang Philippine Airline ay naglagay ng mga totoong higaan upang matulugan ng mga pasahero habang nasa biyahe. Tinatawag pa noon itong mga skybed. Dito ay maaari kang matulog ng komportable nang nakalapat ang iyong likod sa malambot at mabangong kama. Hindi mo kailangang mamaluktot at hindi din sasakit ang leeg at likod mo sa pagising. Nagsimula ito noong palitan ng Philippine Airline ang kanilang mga DC-10s ng Boeing 747-200Bs noong mga dekada 80. Ginamit noon ng Philippine Airline ang mga eroplanong ito na nakilalang mga jumbo jets na ang ilan sa kanilang mga ruta ay papuntang North America, Europa, Australia at Middle East. Ito pa noon ang kanilang naging flagship aircraft. Ang mga first class passengers ang binibigyang prioridad na makapamili ng klase ng kanilang mga mahihigaan. Ang siesta seats ay para sa mga nais lamang i-recline ang kanilang mga upuan na ayaw naman talagang matulog at nais pa ring manatiling gising sa buong biyahe pero nakaupo sa mas relax at komportableng posisyon. At para naman sa mga ayaw magpaabala at gustong matulog sa buong biyahe ay para sa kanila ang tinatawag na mga skybeds na nasa mga upper deck. Ang mga ito ay kasama sa ticket ng mga first class passengers at hindi nila kailangang magbayad ng karagdagan. Syempre, dahil nga sa nasa upper deck ang mga skybed, kailangan ng mga pasahero na umakyat pa itaas upang makahiga sa kanilang mga Cloud9 cabin. Dito ay maaari silang matulog ng walang abala at storbo. Ang mga skybeds ay mayroong foam mattress, unan at kumot para sa mas komportableng pagtulog. Ang mga cabins ay madilim pero maaari namang gumamit ng mga reading lights ang mga pasahero kung nanaisin nila. Meron ito syempreng seatbelt at maaari kang matulog mula sa pag-take off hanggang sa pag-landing ng eroplano basta nakasuot lamang ang iyong seatbelt. Nanatiling mga skybeds hanggang noong pumasok ang dekada 90. Ang kanilang mga jumbo jets na aircraft ay napalitan din ng B747-400 na kanila ding naging flagship aircraft sa mga sumunod na taon. Sa ngayon ay hindi na din natin nakikita ang ating mga flight attendant ng naka-Filipiniana uniform. Kung ang mga international airline ay kayang manamit ng naaayon sa kanilang mga national costume, dapat ay gawin din ito ng ating mga flight attendant upang magkaroon sila ng pambansang pagkakakilanlan. Pero alam nyo ba, minsan na din pala itong ginamit ng ating mga flight attendant ng Philippine Airline ang magsuot ng barot saya para sa kanilang uniforme.
Subalit hindi ito labis na tinangkilik lalo na ng mga nagsusot nito dahil ang ating mga Filipiniana outfit ay medyo komplikado suotin at ang materyales nito ay hindi normal na mga tela kadalasan. Tila hindi naging komportable ang mga flight attendant kung ito ang kanilang susuotin sa flight. Mas tinangkilik ng Philippine Airlines ang mas modernong klase ng pananamit na Western style. Hindi nila ito ipinagpatuloy hindi dahil sa ayaw talaga ito ng Philippine Airlines. Sa katunayan, nagsuot din ng mga flight attendant ng Philippine Airlines na may tatak Pinoy na mga disenyo na uniforme kagaya na lamang noong taong 1978 kung saan gumawa ang Manila designer na si Christian Spiritu ng mga Tiboli-inspired na mga uniforme para sa mga flight attendant ng Philippine Airlines na sinuot nila sa loob ng 6 na taon. Ang barot saya ang naging standard ng uniforme noon ng mga flight attendant ng Philippine Airlines mula dekada 80 hanggang 90. Ilan pa sa mga designers noon na gumawa ng mga Philippine-inspired uniform ng mga flight attendant ng Philippine Airlines ay sina Chito Antonio noong taong 1991, Pierre Cardin Manil noong 1974, at Renato Balestra noong 1984 kasama si Jose Moreno noong 1970. Wala na din ngayong mga kakaiba at pang-international na mga pagkain sa eroplano. Dahil sa ang Philippine Airlines ang pinakunang airline sa Asia, sila na din ang unang naghain ng mga pagkain sa kanilang mga pasahero sa loob ng eroplano na mula pa sa iba't ibang mga bansa. Sa ngayon kasi ay mga iniinit na lamang ang kadalasang inihahain ng Philippine Airlines para sa kanilang mga pasahero. Pero noon, bukod sa continental entries at Philippine delicacies, ang Philippine Airlines ay naghahain din ng mga pang world class na mga putahe, mga pagkain na may hahalin tulad sa pagkain mula sa mga 5 stars na mga restaurants. Noong mga 1979, ang Philippine Airlines ang kauna-unahang airline sa buong mundo na nag-offer ng La Nouvelle Cuisine mula sa France na mga pagkain. Ito ay nangangahulugan na ang pagkain ay iniluluto mula sa sariwang mga sangkap at hindi gumagamit ng mga nakalatang sahog. Ang mga mouth-watering nilang mga pagkain ay labis na tinangkilik ng mga pasahero kaya naman binansagan pa noon ito bilang the best in-flight food in the world ng Placer's Gastronomy, isang prestigyosong gourmet publication. Sa parehong taon, ang Philippine Airlines ang pinakaunang airline sa mundo na nagawaran ng membership mula sa Lechain de Rotisseries, pero sa ngayon ay wala nang ganito sa Philippine Airlines. Sa ngayon ay nag-o-offer pa rin naman ng Western, Filipino and Japanese kaisaki dishes ang Philippine Airlines sa kanilang mga business class passengers. Subalit hindi na ito katulad ng mga makakain noon na talaga namang pipiliin mong sumakay ng eroplano ng paulit-ulit. Napag-iwanan na ngayon ang Philippine Airlines pagdating sa pagkaing inihahain ng Singapore Air, Qatar Airways, Turkish Airlines at iba pang mga airlines. Alam nyo ba na noon ay may nagaganap pang mga fashion show sa mismong eroplano habang ito ay nasa ere? Upang ipakilala ang mga natatanging gawa ng ating mga lokal na fashion designers, nagkakaroon ng runway sa loob mismo ng mga eroplano noon. Ang mga modelo ay nagpapalit ng 5 hanggang 6 na outfit na kanilang isinusuot sa dulong bahagi ng eroplano kung saan hindi ito nakikita ng mga pasahero. Makikita sa larawan ang modelo na si Pearly Arcache habang rumarampa suot ang isa sa mga gawa ni Pitoy Moreno sa lumilipad na PAL BAC-1-11 jet. Si Marilyn Resio, ang 1966 Miss Caltex, ay paborito din na modelo noon ng mga likha ni Moreno at mga likha ng mga sikat pang designers. Noong panahong iyon, gaya na lamang ni Ben Farales, Christian Spiritu at Aurelio Alonzo. Sa isa sa mga in-flight fashion show ni Farales, ang mga modelo ay rumarampa sa loob ng 5 bansa sa Southeast Asia. Wala na din ngayon sa mga eroplano ng Pilipinas ang mga kakaibang souvenirs at freebies. Bago pa man magkaroon ng mga stuffed toy at plastic na laruang eroplano bilang souvenirs ng mga eroplano natin ngayon, ginamit ng Philippine Airlines ang kanilang pagkamalikhain upang makagawa ng mga souvenirs na matatawag nating proudly Pinoy made. Gaya na lamang ng laruang jeep na souvenirs para sa mga first class passengers noong mga dekada 80. Bukod dito, meron din noong mga baraha na may pagka-Pilipino pa rin ang mga disenyo. Hindi na lamang na ipapakita ang mga likhang sining na nakaguhit sa bawat baraha, kundi na ipapakita pa nito kung gaano kayaman ang ating kultura at tradisyon.
Alam nyo ba na dati ay may mga flight attendant na sumasayaw habang nasa biyahe? Sa ngayon, karamihan sa atin ay hindi na pinapansin ang mga safety demo ng mga flight attendant bago pa man lumipad ang ating mga eroplano. Kaya naman nang ipakilala ng Cebu Pacific ang kanilang mga dancing flight attendants, ay mas dumami na ang nanonood ng safety demo nila. Ang safety demo dance ay naging gimmick ng Cebu Pacific kung saan ang kanilang mga flight attendants ay sumasayaw habang nagbibigay kaalaman tungkol sa mga safety precaution sa loob ng eroplano habang bumabiyahe. Maraming mga videos noon sa YouTube ang nagtrending worldwide dahil sa mga sumasayaw na flight attendant sa eroplano ng Cebu Pacific. Marami sa mga pasahero noon ang natuwa sa naturang gimmick, pero sa Gabriela Party List, ito umano ay isang klase ng pananamantala. Habang para naman sa Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP, ang gimmick na ito ay magkakaroon ng negatibong epekto sa pagkatao ng isang flight attendant at hindi umano ito kaaya-aya. Sa huli, napagdesisyonan na wag na lamang itong ituloy at humanap ng ibang gimmick. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!